po ang lahat. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Sa Ebanghelyo, itinuro ni Jesus ang pagtulong na may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuro ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyukang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sinasumapa namin, ipinapupunita namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Diyos namang
makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupko, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid
ay manauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala ako o totoong-totoo naman talaga na sa pagkatao mo ay may kabutihan na meron ka. Di ba? Naniniwala ako na sa pagkatao mo may kabaitan na natura ka, na nature sa iyo na mabait ka. Di ba? Naniniwala ako na yung katabi mo o mismo na ikaw may kagandahan na meron ka. No? Di ba? May kabutihan ka, may kagandahan ka, no? Maganda ang ugali mo at mabuti ka. Yan ang meron ka. At masarap yan pag-usapan. Lalong-lalo na kapag nakakarinig ka ng mga appreciation, ay ito si ano ba? Maganda talagang ugali nito. Ito si ano, napakabait talaga nito. Di ba? Masarap pag-usapan. Lalong-lalo na siguro kapag yung pangalan mo ay na-mention sa Facebook, tapos sinabihan kang maganda ang ugali nito, matulungin ito, masipag ito, etc., etc. Yan ang meron tayo. No? Masarap pakinggan. Masarap yan, tawag niyan, yung marinig natin doon sa ating kapwa, na na-appreciate tayo. Pero naniniwala ka rin ba, bukod na may kagandahan na meron ka, kabaitan na meron ka, naniniwala ka ba na, sorry for the word, na meron ding kapangitan na meron sa iyo? Naniniwala ka rin ba na totoo naman na meron ding hindi maganda sa iyo na dapat nating pagandahin? Merong kapangitan sa ugali mo na dapat nating iwasto at ayusin. Tama, di ba? No? At ito minsan, kapag nakakarinig tayo ng puna, nakakarinig tayo na someone will correct us, the normal behavior that we have ay naiinis tayo. Tama o mali? Di ba? The normal behavior that we have ay minsan we fight back. Sinasabi natin na, hindi ha, ikaw nga, bakit ka nakapagsasabi sa akin ng ganyan? Ikaw nga, yung ugali mo nga, ganito, ganito. Tapos pagsabihan mo ako ng ganyan, di ba? Yan yung minsan na mga behavior natin. If someone will correct us, if someone will correct our faults, our mistake, the normal behavior that we have, minsan nagagalit tayo, minsan naiinis tayo, at sometimes we fight back, no? Pero kapag kagandahan ang pinag-usapan, kabutihan ang pinag-usapan sa pagkatao natin, ay, wala tayong masasabi, no? Even nga, hindi tayo minsan na nagsasabing, ay salamat kasi nasabi mo yan sa akin. Pero kapag kapangitan ang nasabi sa atin ng isang napuna sa atin ng kapwa natin, ano yung ginagawa natin? Naiinis tayo, nagagalit tayo, and sometimes it's not easy for us to accept our fault, our wrongdoings,
and even our mistake. My dear brothers and sisters, aminin mo sa sarili mo, in spite na meron kang kagandahan, may imperfection ka din sa pagkatao mo. Despite na mabuti ka, mabait ka, pero meron ding hindi maganda sa pagkatao mo na kailangan nating pagandahin. Kailangan nating iwasto. At yan ay sa tulong ng ating kapwa. My dear brothers, the gospel for today's, the gospel na ating binasa ngayon, si Jesus ay nagbigay sa atin ng 3 or 4 na criteria kung paano natin i-correct ang ating kapwa. Diba? Sinasabi na fraternal correction is an act of charity. Di ba madalas sinasabi natin ito, kaya kita pinupuna, kaya kita kinokorek, kasi concern ako sa iyo. Kaya kita sinasabihan ng ganito, kaya kita pinagsabihan, kasi bukod sa concern ako sa iyo, mahal kita. No? Kaysa naman malaman sa ibang tao, no, pagpipiestahan ang ugali mo ng iba, at yun ang minsan ang nakakasakit, di ba? Yung sasabihin mo, hindi direct doon sa person, kundi sa mga paligid, ng nakapaligid ng taong ito, yun yung nakakasama, yun yung nakakasakit, yun yung nakakainis. Pero mas mabuti na sabihin ito doon sa taong mismo na gusto mong pagsabihan. Kaya ang ating Panginoon ay may criteria siya. Unang-una, to correct someone, no? The fraternal correction, number 1, should be in private. No, dapat ito ay wag agad-agad doon sa pangalawa, pangatlo, at sa pang-4. Kasi kung ngayong pangalawa, sabi pa nga sa ating ebanghelyo, kapag hindi pa talaga nakinig, ay magkuha ka ng 1 o 2 witness para marinig nila kung ano yung pinagsasabi mo doon sa kapwa mo. Pag hindi pa talaga, yung pangatlo ang gawin mo, no? Ask the help of the community. And then, yung pang-4, kung walang-wala na, no? Yung sinasabi ay treat him or her as a Gentile o isang publikano. Pero mga kapatid, kung ating pagnilayan ang ating ebanghelyo ngayon, kung ating gagampanan o ating gagawin yung pang-una, hindi na tayo aabot sa pangalawa, pangatlo at pang-4. Kasi yun palang pang-una, solved na tayo. Kapag i-correct natin, ang ating kapwa should be in private. Di ba? May dialogo, may communication na nangyayari. Kaya yung una pa lang, okay na tayo dyan. Pero mahirap itong gawin. Kasi minsan, sasabihin natin, wag na lang nating sabihin, hayaan na lang natin, baka kasi magkatampuhan pa tayo, baka kasi magkakagalitan pa tayo, baka kasi mainis pa. Pero, my dear brothers and sisters, Jesus invite you through in our gospel that fraternal correction is an act of charity. Uulitin ko po, kasi pinupuna kita, kasi mahal kita. Pinupuna kita, pinagsabihan kita, kasi concerned ako sa iyo. Again, my dear brothers and sisters, when someone tell you about your mistake, your fault, your wrongdoings, what to say? No? Kung merong magsabi sa iyo na pinagsabihan ka, don't fight back. Instead, you say, thank you. Be thankful. Why? Kasi dahil dyan, napagsabihan mo ako, nag-grow ako. Nalaman ko na mali pala ito, na buong akala ko na tama na ako. Pero dahil sa iyo, I'm so grateful and thankful na pinagsabihan mo ako. Di ba? Minsan kasi akala natin tama na yung ginagawa natin, na hindi natin nakikita sa sarili natin, pero nakikita ito ng kapwa natin. Uulitin ko po, when someone correct you, no? Don't refuse. Accept, be thankful, and say thank you. Number 2, if you're wrong, please ask for forgiveness. Say thank you. Number 2, okay,
please forgive me. Kung mali man yung nagawa ko, salamat sa pag-correct sa akin. Patawarin mo sana ako. Please forgive me. Diba? Napakaganda. And then, number 3, ask the Lord to guide you to accept yung mga bagay na hindi mo ma-accept sa sarili mo. Kasi sometimes comments and suggestion, tawag nito, yung correction, it's not easy to accept. Especially when you are 40, when you are 50, when someone na mag-correct sa'yo, di ba? Mahirap, no? Buong akala natin, tama na yung ginagawa natin. And then, hingin mo ang tulong ng Diyos na matanggap mo ang mga puna, ang mga pinagsasabi ng kapwa mo. Again, my dear brothers and sisters, say thank you. Pasalamatan mo. Be grateful and be thankful na merong nagpuna sa iyo because you will grow, no? Matatama mo yung kapangitan na meron ka, maiwawas to yon. Yung mga hindi kagandahang ugali na meron ka, mas lalong mapapaganda yon dahil sa correction ng kapwa mo. Be thankful, say sorry, and please ask the Lord na tanggapin mo ang mga puna at correction ng kapwa mo. Why? Because sometimes it is easy to accept the correction from someone. Ipagpatuloy po natin ang ating banal na misa. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkasala at nagkakamali. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy, masalami sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo.
Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin, patatagin mo ang aming mga kalooban, at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at nagahari kasama ng Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kahit na pasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Hosana, hosana sa kahit
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, malikan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigaya ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.